sa simula, dalawa ang mukha ng pag-ibig. Parang bariya, dalawa ang mukha. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kulang at kapos ang pag-ibig kung iisang mukha lamang ang nakikita at nagagawa o naisa sa buhay. Ang pag-ibig sa Diyos, ayon kay Jesus, ang pinakamahalaga at pinakadakilang utos sa kautusan. Ito'y ayon sa tugon ni Jesus sa katanungan ng isang dalubhasa sa kautusan. Ano ang pinakamahalagang utos sa mga kautusan? The greatest commandment involves all the faculties of the human person. Ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Alam na alam ito ng nagtatanong kay Jesus, sapagkat siya ay dalubhasa. Pati mga karaniwang Hudyo, alam na alam ito. Ang Shema Israel. Nakaukit ito sa kanilang puso, sa kanilang kamalayan. They pray it and they proclaim it. Ngunit ang pag-ibig sa Diyos ay walang laman o hungkag kung hindi ito nalalakipan ng isa pang mukha ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Love of God without loving others is just lip service. It is empty, walang laman. The reason and logic is given to us in the first letter of John, chapter 4, verses 20 to 21. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Sa unang dakilang utos, pag-ibig sa Diyos, malinaw ang object, ang direksyon ng pag-ibig. Malinaw kung sino ang ating iibigin. Walang iba kundi ang Diyos. Ngunit sa ikalawa, may kaunting ambiguity. Dahil sino ba ang kapwa? Who is our neighbor? And this will only be clarified more fully through another parable of Jesus, the parable of the Good Samaritan. Ang kapwa ay bawat tao, lahat ng tao. Ngunit may sinasabi tayo bilang simbahan, may isang napakagandang prinsipyo tayo bilang mga mananampalataya. The preferential option for the poor. Ang ibig sabihin, ang pagkiling ng ating pag-ibig sa kapwa, sa mga higit na nangangailangan, sa mga lubhang dukha, at sa mga isinasantabi ng lipunan. Sila yung mga walang kakayahang ibalik sa atin at gantihan tayo sa ating pag-ibig at kabutihang ginagawa para sa kanila. Our love, although for all, supposedly, must make preference. It should lean towards those who are lost, last, and least. And this is a more excellent way of loving our neighbors. Bakit excellent? Rather, more excellent. Because when we love our neighbors, we see, we recognize their dignity as human persons like us.
As we are an image and likeness of God, we also see them as that. Sabi nga sa musical play na Les Miserables, to love another person is to see the face of God. Sa panahon ng pandemya, ang pinakamainam na paraan ng pagpapadama ng pag-ibig sa kapwa ay ang ating presensya para sa kanila, lalo na sa ating pananalangin para sa mga may sakit at sa kanilang mga pamilya. There can be no love if the person who loves is absent. Napakahalaga ng presence. Even virtual presence, because it's pandemic, could mean a lot. Maging bukas nawa ang ating mga puso, ang ating mga palad para sa ating kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.